So yan, welcome to Taiwan series. So yan, again, ito nga po ulit yung mga requirements, the complete list of requirements na kailangan nating i-provide, i-accomplish prior your application sa mga agencies natin going abroad. For today's video, pag-usapan naman natin yung PSA birth certificate. Ayan, sa mga hindi pa aware, yung latest PSA natin is meron na pong QR code. Ayan, kindly check po yung mga PSA ninyo kung meron na bang QR code. Baka yung luma pa yan, yung meron palang barcode. Ayan, so currently kasi, yung PSA ngayon is combination na ng barcode and QR code sa baba ng ating birth certificate. Ayan, may dalawa tayong option syempre para kumuha ng PSA. Number 1, the old school, visit ka ng nearest PSA office na meron sa inyo, or you can do the online application. So, mabilis lang naman yung online applications, pero may delay, yung delivery. So, sa Manila or Metro Manila, 2 to 3 days ang delivery. Pagka province, medyo may delay ng up to 7 working days ang deliverable. Pero kung may malapit sa inyong PSA, please do visit para ma-release din siya within the day. Ayun. So, sa online naman, this is the website nila. So, ang gagawin mo lang is to request, choose the birth certificate, and then hihingi lang sila ng minor details, pangalan mo, pangalan ng magulang mo, and yung address kung saan mo balak ipa-deliver ang iyong PSA birth certificate. Ayun. So, after nyan, kapag online ka na, kailangan mo na rin bayaran automatic. Ayan. Bayaran mo siya online. Doon din naman sa PSA, so may option ka how you pay. Usually, pa nagbabayad ako sa mga online, GCash lang. Meron namang GCash option. Or, sa bayad center ka, pagpunta, magbayad. After magbayad, ihintay mo na lang yung delivery. Ayan, so meron namang, updated naman si PSA. Nagte-text yan lagi sa'yo. Or, mag-i-email para may monitoring ka kung kailan yung delivery ng iyong PSA. That's it for today's video. Don't forget to like, share, comment, and subscribe to my page. My name is Raymond Guerrero. Yun lang. Uwi na ako.